Madaling araw, kumatok sa pinto ng bahay ko ang personal assistant ko. Namumula ang kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan habang umiiyak. Ma'am, lahat ng assets at account ng kumpanya ay nilimas na ni Sir. Tumakas na siya. Natigilan ako ng ilang segundo. Pagkatapos, sinimulan ko ang aking lihim na plano. Naging matatag ako noon din. Ang pangalan ko ay Angela. Kung nakita mo ako ilang oras bago ang gabing iyon, marahil ay sasabihin mong perpekto ang buhay ko. Isa akong babae na sanay gumising, nang maaga na may maayos na schedule ng mga meeting, kape na walang asukal, at mga numero na laging nasa ilalim ng aking kontrol. Itinayo ko ang aking kumpanya mula sa wala. Mula sa isang maliit na mesa, sa sulok ng isang inuupahang bahay, hanggang sa magkaroon ng sariling gusali, daan-daang empleyado, at isang bank account na hindi ko inakalang mauubos. Nakamit ko ang lahat ng iyon nang may disiplina, tiwala, at isang prinsipyo na lagi kong pinanghahawakan. Ang taong lubos nating pinagkakatiwalaan ay hindi tayo pagtataksilan. Ang prinsipyong iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Ordinaryo lang sana ang gabing iyon. Natulog ako ng maaga dahil may mahalagang meeting ako sa mga investor kinabukasan. Si Miguel, ang asawa ko, ay hindi umuwi. Sanay na ako sa mga dahilan niyang biglaang meeting, business trip, o simpleng kailangan lang ng oras para sa sarili. Ang pagsasama namin kamakailan ay mas tahimik kaysa sa nararapat. Ngunit lagi kong kinukumbinsi ang aking sarili na iyon ang presyo na dapat bayaran ng dalawang abalang tao. Maghating gabi na nang magising ako sa isang katok. Hindi ito marahan, hindi rin alanganin. Ang katok ay tunog na nagmamadali, puno ng panik. Para bang ang kamay sa likod ng pinto ay hindi makapaghintay ng pahintulot. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama. Ang puso ko ay kumakabog ng hindi maganda. Bihira akong magkaroon ng bisita sa ganitong oras. Kahit ang security guard ng subdivision ay hindi maglalakas loob na mang-istorbo ng walang mahalagang dahilan. Narinig ko ulit ang katok. Mas malakas. Huminga ako ng malalim. Kinuha ang aking robe. At naglakad. Papunta sa pinto. Bawat hakbang ay parang ang bigat, na para bang may masamang kutob na humihila sa aking mga paa pabalik. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko agad siya. Si Liza, ang aking personal assistant. Ang babaeng naging anino ko sa opisina. Maputla ang kanyang mukha. Namumula ang mga mata. Basa. At hinihingal. Magulo ang kanyang buhok. At ang kanyang jacket ay hindi man lang naisara ng maayos. Ma'am, basag ang kanyang boses. Bago pa man niya mabanggit ang pangalan ko. Alam ko agad na hindi ito maliit na balita. Pumasok ka muna. Sabi ko. Sinusubukang maging kalmado. Kahit na nagsisimula ng sumikip ang aking dibdib, pagkasara ng pinto, lumuhod si Liza sa harap ko. Bumuhos ang kanyang mga iyak. Hindi ordinaryong iyak, kundi iyak ng isang taong nakakita ng isang bagay na hindi niya kayang unawain. Ma'am, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po talaga ako. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Liza, tingnan mo ako. Anong nangyari? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Lahat ng assets ng kumpanya. Nilimas na po, ma'am. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay masyadong malaki para agad kong maunawaan. Tila tumatanggi ang utak kong iproseso ito. Anong ibig mong sabihin? Mahina akong tanong. Lumunok siya at nanginginig na inilabas ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang sunod-sunod na mga notification, mga ulat ng transaksyon, at mga tala sa bangko na nagpatahimik sa mundo sa paligid ko. Ang main account, ang reserve account, kahit po ang personal savings niyo, ma'am, humihikbi siya. Wala na pong laman. Naramdaman kong nawawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Sino? Tanong ko. Kahit na ang sagot ay tila nasa dulo na ng aking dila. Yumuko si Liza. Si Sir Miguel po, ma'am. Ang pangalang iyon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. At may isa pa pong pangalan.
Halos hindi marinig ang kanyang boses. Sofia, napatawa ako ng bahagya. Isang reflex. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil tinatanggihan ng utak ko ang katotohanan. Sofia? Ulit ko. Yung dati nating sekretarya? Tumango si Liza ng marahan. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Miguel, ang aking asawa. Ang lalaking natutulog sa tabi ko, kumakain sa iisang mesa, at nag-e-enjoy sa lahat ng pinaghirapan ko ng dugo at oras. Ang lalaking laging nagsasabing, "Nasa panig mo ako, Angela." Totoo pala, nasa panig nga siya ng isang tao. Hindi lang ako iyon. Dahan-dahan akong umupo sa sofa. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ang aking dibdib ay parang dinadaganan ng isang malaking, hindi nakikitang pabigat. Nawala ang lahat ng tunog, maliban sa tibok ng aking puso, na hindi regular. Magkano? Tanong ko sa wakas. Sinabi ni Liza ang halaga. Kung isusulat ko ito sa mga salita, marahil ay aabutin ng isang buong talata. Ang tiyak, iyon ay halos buong buhay ko. Paano nangyari? Ang boses ko ay parang hindi sa akin. Wala akong pinirmahan na kahit ano. Pinunasan ni Liza ang kanyang mga luha. May full access po si Sir Miguel. Ma'am, at matagal na po nilang pinaghandaan ito. Ang mga transfer ay unti-unti. Malinis. Ang salitang iyon ay parang patalim. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na sinabi ni Miguel na huwag ko nang masyadong detalyehin ang pagbabasa ng mga report. Lahat ng matatamis niyang ngiti. Lahat ng mga salitang magtiwala ka lang sa akin. Ang tiwalang iyon ay naging isang kutsilyo na nakasaksak ngayon sa aking likod. Nasa syudad pa ba siya? Tanong ko. Umiling si Liza. Hindi na po active ang numero niya. At ma'am, may flight tickets po na nakapangalan sa kanila. Sa kanila, napapikit ako. Sa isang gabi, nawalan ako ng asawa, pera, at ng ilusyon tungkol sa aking buhay. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang realisasyon na nangyari ang lahat ng ito nang walang kahit isang senyales na sapat na malakas para pigilan akong magtiwala. Idinilat ko muli ang aking mga mata. Tinitingnan si Liza na nakaluhod pa rin sa harap ko. Salamat sa pagpunta mo ngayong gabi. Mahina kong sabi. Kung hindi, baka nalaman ko lang kapag huli na ang lahat. Tumango si Liza. Puno ng pagsisisi ang mukha. Ma'am, tutulong po ako sa kahit anong paraan. Pangako po. Marahan akong tumango. Sa sandaling iyon, lubos akong naniwala sa kanya. Hindi ko pa alam na sa madaling araw na iyon, hindi lang ang buhay ko ang gumuho, kundi pati na rin ang huling taong dapat kong yakapin. Ay pala ang pinakamalapit na nakatayo sa sarili niyang patalim. Dumating ang umaga ng walang paalam. Nagising ako sa sofa sa sala. Naninigas ang katawan at mabigat ang ulo. Nakabukas pa rin ang mga ilaw. Hindi pa nahahawi ang mga kurtina at malamig ang hangin sa bahay kahit matagal nang patay ang aircon. Sandali akong umasa na lahat ng nangyari kagabi ay isang masamang panaginip lang na masyadong totoo. Ngunit, marahang nag-vibrate ang cellphone sa aking kamay. Isang notification mula sa bangko. Zero balance. Napapikit ako. Hindi ito panaginip. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ng baso. Paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni Miguel sa isip ko. Halo-halo ang mga alaala na dati kong binaliwala. Hindi kami ikinasal ni Miguel dahil sa yaman. Ikinasal kami dahil sa mga pangarap. Dumating siya sa buhay ko noong gumagapang pa lang ako. Noong wala pa akong anumang pag-aari kundi mga ideya at determinasyon. Si Miguel ang unang nagsabi na kaya ko. Ang kasama kong nagpupuyat, naghahatid ng mga proposal, at tumulong pa sa pagbabalot ng unang produkto ng kumpanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Minahal ko siya dahil doon, dahil ipinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang aming mga papel nang hindi ko namamalayan. Naging abala ako sa pagtatayo. Siya naman, naging abala sa pag-e-enjoy. Sa simula, maliit lang, napakaliit,
Nagsimulang bihira nang magtanong si Miguel ng mga detalye tungkol sa trabaho. Gusto lang niyang malaman ang resulta. Kung magkano ang kita, kung tagumpay ba ang proyekto o hindi. Inakala kong pagod lang siya. Inakala kong lubos siyang nagtitiwala sa akin. Kabalintunaan hindi ba? Dahil ang totoo, ako pala ang sobrang nagtiwala. Umupo ako sa mesa sa dining area. Tinititigan ang bakanting upuan sa tapat ko. Ang upuan ni Miguel. Ang upuan na dapat sana ay may nakaupo kagabi. Naalala ko kung paano siya madalas umuwi ng gabi nitong mga nakaraang buwan. Minsan, may amoy ng ibang pabango. Minsan naman ay may ngiti na parang pilit. Bagong proyekto. Sabi niya, tuwing magtatanong ako at tumatango ako. Lagi akong tumatango dahil gusto kong maging isang asawang hindi reklamador. Isang asawang may sapat na gulang. Isang asawang nakakaunawa na hindi laging itim at puti ang mundo. Ngayon ko lang napagtanto, masyado akong naging abala sa pagiging perpektong asawa. Kaya, nakalimutan kong maging isang babaeng mapagmatyag. May narinig akong mga yapak mula sa likuran. Si Liza. Lumitaw siya na nakaayos ang pananamit. Suklay ang buhok at mukhang pagod. Para bang hindi rin siya nakatulog buong gabi. Ma'am, ipinagtimpla ko po kayo ng mainit na tsaa, mahina niyang sabi. Tumango ako ng hindi lumilingon. Magkaharap kaming naupo. Sa katahimikan. Nang matagal, mabigat ang katahimikan, ngunit sa kakaibang paraan. Ito ay nakapagpakalma. Kahit papaano, may isa pang tao sa bahay na ito na hindi nawala. Chinek ko po ulit lahat ng data. Sabi ni Liza sa wakas. Lahat po ng transaksyon ay legal sa sistema. Ibig sabihin, sa batas, may full access po talaga si Sir Miguel. Ngumiti ako ng mapait. Ako ang nagbigay sa kanya ng access na iyon. Sabi ko, ako ang pumirma sa lahat. Hindi iyon pagsisisi, iyon ay pag-amin. Palagi kong iniisip na ang kasal ay tungkol sa pagbabahagi, tungkol sa pagsasama ng buhay nang walang harang. At ngayon, ang harang na hindi ko itinayo, ang naging daan palabas para sa pinakamalaking pagtataksil sa buhay ko. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Mabilis na sabi ni Liza. Ang may kasalanan ay yung mga umabuso sa tiwala. Tiningnan ko siya. Gusto kong maniwala. Liza, mahina kong sabi. Kailan mo unang naramdaman na may mali? Sandali siyang natahimik. Ilang buwan na po ang nakalipas. Pero inisip ko po na hindi ko dapat pakialaman. Asawa niyo pa rin po si Sir Miguel. Tumango ako. Makatwiran ang sagot na iyon. Masyadong makatwiran. Pagkatapos bumalik ni Liza sa kusina, tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto. Kalahati ng laman ng aparador ni Miguel ay wala na. Wala na ang ilan sa mga paborito niyang damit. Wala na ang kanyang mga relo. Isang pares na lang ng sapatos niya ang natira. Matagal na siyang naghahanda. At ngayon ko lang napansin. Umupo ako sa gilid ng kama. Inaalala ang isang sandali na ngayon ay ibang-iba na ang kahulugan. Ilang panahon na ang nakalipas. Nahuli ko si Miguel na may kausap sa telepono sa balkonahe. Nang lumapit ako, agad niyang pinatay ang tawag at ngumiti. Sino? Tanong ko noon. Kliyente. Mabilis niyang sagot. Hindi na ako nagtanong pa. Ngayon, alam ko na ang katahimikan ko noon ay isang pahintulot. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ang gallery. Nandoon pa rin ang mga litrato namin. Mga ngiti. Mga bakasyon. Maliliit na selebrasyon. Lahat ay mukhang totoo. At iyon ang pinakamasakit. Ang pagtataksil na ito ay hindi galing sa isang estranghero, kundi sa isang taong alam na alam kung paano ako gagawing komportable. Muling nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Salamat sa pag-aalaga sa lahat sa loob ng panahong ito. Ngayon, ako naman ang mag-enjoy. Walang pangalan. Hindi na kailangan. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Malamig ang aking mga kamay, ngunit hindi takot ang nararamdaman ko. Hindi rin pag-iyak. Ang lumitaw ay isang bagay na kakaiba. Isang kalmadong galit. Tumayo ako at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Namamagang mga mata,
maputlang mukha, ngunit iba ang tingin ng aking mga mata. Hindi pa ako tapos. Bulong ko sa aking refleksyon. Sa sala, may kausap si Liza sa telepono. Seryoso ang kanyang boses, puno ng empatiya. Para bang hindi pa ganap na malupit ang mundong ito. Lumabas ako ng kwarto na tuwid ang likod. Sa araw na iyon, hindi ko alam kung paano gaganti. Hindi ko pa alam kung sino-sino ang sangkot. Hindi ko pa nga alam kung gaano kalalim ang pagtataksil sa akin. Ngunit, may isang bagay na nagsimulang luminaw sa isip ko. Kung inaakala ni Miguel at ng babaeng iyon na masisira ako at maglalaho, nagkakamali sila. Dahil sa lahat ng kinuha nila sa akin, may isang bagay silang nakalimutang isaalang-alang. Buhay pa ako. At natututo akong alalahanin ang bawat bitak na dati kong sinadyang balewalain. Ang ikatlong araw matapos ang madaling araw na iyon, ay parang mas mahaba kaysa sa buong buhay ko. Hindi na ako gumigising na may pag-asa. Gumigising ako na may layunin. Ang bahay ay pareho pa rin. Ngunit iba na ang pakiramdam. Bawat sulok ay tila nagtatago ng mga alaala ng tawanan, na ngayon ay parang pangungutya na ang dating. Naglakad ako papunta sa maliit na opisina sa itaas. Ang silid na bihirang pasukin ni Miguel. Sabi niya, nahihilo siya sa mga numero. Sabi niya, hindi niya iyon mundo. Lumalabas. Sapat siyang matalino para kunin ang lahat. Umupo ako sa harap ng laptop. Binuksan muli ang mga lumang file. Hindi ang mga pinakabagong ulat sa pananalapi. Hindi ang mga datos na maayos at handang ipakita. Hinahanap ko ang mga hilaw. Ang mga hindi pa nagagalaw ng kamay ng iba. Mga lumang tala, mga email na halos nakalimutan na. Ang mga unang kasunduan na pinirmahan ko noon, nang may bulag na tiwala. Mabilis ang galaw ng aking mga kamay. Ngunit mas mabilis pa ang aking isip. Kung plinano ito, siguradong may bakas. Walang krimen na ganap na malinis. Tinelepono ko ang bangko. Ang notaryo. Kahit ang mga dating kasamahan na tumulong sa pagtatayo ng kumpanya. Kalmado ang tono ng boses ko. Masyadong kalmado para sa isang taong nawalan ng lahat. Hindi nila alam na ang kahinahunan na iyon, ang tanging paraan para hindi ako gumuho. Tanghali na nang muling lumitaw ang isang pangalan sa screen. Sofia. Hindi ito ang unang beses na narinig ko ito. Nagtrabaho siya dati sa aking kumpanya. Sekretarya ni Miguel. Bago siya nag-resign, sa dahilan, nalilipat ng syudad. Noong panahong iyon, binigyan ko pa siya ng rekomendasyon. Tinawag siyang mabilis at tapat. Napangiti ako ng mapait habang inaalala iyon. Napakadali para sa akin na tawaging tapat ang ibang tao. Habang hindi ko naman talaga sinubok ang kahulugan ng salitang iyon. Sinundan ko ang kanyang digital footprint. Hindi nakalak ang kanyang social media. Mga litrato ng bakasyon. Mamahaling bag. Mga restaurant na bihira ko pang puntahan. Lahat ay naipost sa magkakasunod na panahon. Masyadong magkakasunod para tawaging nagkataon lang. At sa isa sa mga litratong iyon, isang anino ng lalaki ang nakita sa refleksyon sa salamin. Hindi pamilyar ang relo sa kanyang pulso. Nanigas ang aking dibdib. Dahan-dahan kong isinara ang laptop at sumandal sa upuan. Sandali kong hinayaan ang damdamin na dumating. Hindi iyak, hindi sigaw, kundi isang bigat sa dibdib na humihingi ng pagkilala. Minsan kong tinanong si Miguel tungkol kay Sofia. Noong panahong iyon, tumawa siya ng marahan. Masyado siyang ambisyosa. Sabi niya, hindi ko siya tipo. Ang pinakadelikadong kasinungalingan ay ang sinasabi habang nakangiti. May marahang katok sa pinto ng opisina. Ma'am, pumasok si Liza. Dala niya ang isang makapal na brown folder. Seryoso ang kanyang mukha. Nakatuon. Na parang isang taong nakikipaglaban sa tabi ko. Hindi lang basta nagtatrabaho. Nakalap po ako ng karagdagang data. Sabi niya habang iniaabot ang folder. May ilang transaksyon na hindi dumaan sa karaniwang proseso. Binuksan ko ito. Binasa. At lalo akong nakumbinsi na hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang pagnanakaw na pinlano ng may pasensya. Liza,
Sabi ko nang hindi inaangat ang aking tingin. Sa tingin mo, kaya bang gawin ng isang tao ang lahat ng ito ng mag-isa? Mas matagal siyang natahimik kaysa karaniwan. Hindi po, ma'am, sagot niya sa wakas. Siguradong may tulong, kahit man lang isang taong nakakaintindi sa internal system. Tumango ako. Makatwiran ang sagot na iyon. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Hindi dahil sa maramihang pagtataksil, kundi dahil ang sakit na ito ay sa wakas ay may anyo na. Hindi na isang ulap, kundi isang mapa na maaari kong basahin. Noong hapong iyon, nagpasya akong lumabas ng bahay. Hindi para tumakas, kundi para tingnan ang mundo mula sa isang bagong pananaw. Umupo ako sa isang maliit na coffee shop na madalas naming puntahan ni Miguel. Ngayon, mag-isa akong dumating. Sa kabilang mesa, isang magkasintahan ang nagtatawanan. Yumuko ako. Humigop ng kapeng mapait na tila tama lang sa pakiramdam. Nag-vibrate ang aking cellphone. May pumasok na text. Ang parehong numero. Tulad ng dati. Huwag mong hanapin ang hindi mo kailangang malaman. Matagal kong tiningnan ang screen. Pagkatapos ay nag-type ako ng sagot. Umuwi ako bago maggabi na mas malinaw ang isip. May isang conclusion na nagsimulang tumigas sa aking isipan. Si Miguel marahil ang tagapagpatupad, si Sofia marahil ang nakikinabang. Ngunit ang tunay na utak ay nagtatago pa rin sa likod ng mga pangyayari. Hindi ko pa alam kung sino. Ngunit nagsimula nang gumana ang aking kutob. Ang kutob na matagal kong isinantabi para mapanatiling buo ang aming pagsasama. Sa sala, naghahanda si Liza ng simpleng hapunan. Ngumiti siya nang makita ako. Kailangan niyo pong kumain, ma'am, sabi niya. Kung hindi, magkakasakit kayo. Ngumiti ako pabalik. Perpektong pagpapakita ng empatiya. Kumain kami sa katahimikan. Pinagmasdan ko siya nang mas maigi kaysa karaniwan. Ang galaw ng kanyang mga kamay. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, walang kakaiba, walang mali. At iyon mismo ang nagtulak sa akin na mag-ingat. Noong gabing iyon, bumalik ako sa opisina. Gumawa ako ng isang espesyal na tala. Hindi sa laptop, kundi sa isang lumang notebook. Gamit ang sulat kamay. Mga pangalan. Mga petsa. Maliliit na pangyayari na dati kong itinuring na hindi mahalaga. Hindi ko pa inaakusahan ng sinuman. Nagtatala lang ako dahil may natutunan ako sa buhay kong kaguguho lang. Ang malaking pagtataksil ay hindi kailanman dumarating ng bigla. Lagi itong nagsisimula sa maliliit na bagay na sinasadya nating hindi pansinin. May isang yugto sa buhay kung saan ang isang tao ay hindi na naniniwala sa kanyang nakikita, kundi sa kanyang nararamdaman. At ang pakiramdam ko, mula sa araw na iyon, ay nagsimulang magbago ng direksyon. Dumating ang umaga na makulimlim ang langit. Nakaupo ako sa dining area, tinititigan ng isang tasang kape na nagsisimula ng lumamig. Ang mapait na amoy nito ay nakabitin sa hangin na parang mga labi ng isang pag-uusap na hindi natapos. Kumikilos si Liza sa kusina. Naghahanda ng almusal nang may kahinahunan na tila natural. Masyadong natural. Marahil, alam niya ang aking mga gawi sa umaga. Alam niyang hindi ako mahilig sa asukal. Alam niyang lagi kong pinuputol ang tinapay mula sa kanang bahagi muna. Alam niya kung anong oras ako karaniwang humihinto sa pagtingin sa screen at bumubuntong hininga. Dati, lahat ng iyon ay parang pag-aalaga. Ngayon ay parang pagmamasid na. Nag-schedule po ako ng meeting sa abogado mamayang tanghali, ma'am. Sabi ni Liza habang inilalagay ang plato sa harap ko. Yung karaniwang humahawak sa malalaking kumpanya. Itinaas ko ang aking mukha. Kailan mo siya tinawagan? Kaninang madaling araw po. Mabilis niyang sagot. Hindi po ako makatulog. Dahan-dahan akong tumango. Walang mali. Ang isang taong nagmamalasakit ay talagang kikilos ng mabilis. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may isang bagay sa kanyang tono na tila masyadong handa. Noong araw na iyon, sabay kaming pumasok sa opisina. Ang gusali na dati parang palasyo, ay ngayon ay parang isang dayuhang istruktura. Ang mga empleyado
ay dumarating pa rin tulad ng dati. Ang ilan ay bumabati sa akin ng may ngiti, ang iba naman ay yumuyuko ng may pagkailang. Hindi pa nila alam, at pinili kong ipagpaliban muna ito. Maayos pa rin ang aking opisina. Malaking mesa, leather na upuan, salamin na pader na nakaharap sa lungsod. Tumayo ako roon. Nang matagal, tinititigan ang sarili kong refleksyon. Ang babaeng nakatayo roon ay mukhang buo, ngunit may isang manipis na linya sa kanyang mga mata. Ang linya ng isang taong kagigising lang, sa katotohanang hindi kailanman naging ligtas ang mundo, tulad ng inaakala niya. Nakatayo sa tabi ko si Liza. Tinitingnan ang schedule. Ma'am, kinansel ako na po lahat ng hindi importanteng agenda, sabi niya. Ang focus po natin ngayon ay iisa lang. Lumingon ako. Sigurado ka bang alam mo kung ano ang importante? At hindi, ngumiti siya ng bahagya. Sinusubukan ko lang pong pagaanin ang pasanin niyo, ma'am. Tamang sagot. Masyadong tama. Nakipagkita kami sa abogado noong tanghaling iyon. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad na may matalas na tingin at patag na boses. Pinakinggan niya ang aking kuwento nang hindi sumasabad, nagtala ng ilang bagay, at dahan-dahang tumango. Komplikado ang kasong ito, sabi niya. Hindi imposible. Ngunit kailangan ko ng oras at ebidensya. Tumango ako. Oras ang tanging bagay na mayroon pa ako. Sa buong pagpupulong, nakaupo si Liza sa tabi ko. Paminsan-minsan ay nagdaragdag siya ng mga detalye, nagpapaalala ng mga petsa, at bumabanggit ng mga teknikal na termino na halos nakalimutan ko na. Tila humanga ang abogado. Mahusay na empleyado, sabi niya nang lumabas sandali para sumagot ng tawag. Ngumiti lang ako. Mahusay. Oo. Masyadong mahusay. Hapon na nang umuwi ako na puno ang isip. Nagkulong ako sa kwarto. Binuksan ang notebook na sinimulan kong sulatan kahapon. Binasa ko ulit ang maliit na listahan. Pangalan ni Miguel. Pangalan ni Sofia. Ilang petsa. Ilang maliliit na pangyayari. At isang pangalan na patuloy na nakasulat sa pagitan ng mga pahina ng walang anumang paliwanag. Liza. Hindi ko alam kung bakit ko ito isinulat. Hindi ko man lang magawang lagyan ito ng tandang pananong. Nandoon lang siya, na parang isang anino, na wala pang anyo, dahan-dahang bumaba ang gabi. Kumatok si Liza sa pinto ng aking kwarto. Ma'am, handa na po ang hapunan. Lumabas ako, at umupo sa mesa. Muli kaming kumain sa katahimikan. Sa pagkakataong ito, pinagmasdan ko siya sa ibang paraan. Ang paraan ng isang taong hindi na lubos na nagtitiwala, ngunit hindi pa rin handang maghinala. Liza, bigla kong sabi. Itinaas niya ang kanyang mukha. Opo, ma'am. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa akin? Nag-isip siya sandali. Medyo matagal na po, simula noong nagsimulang lumaki ang kumpanya. Bakit mo piniling magtrabaho sa akin? Tanong ko. Patag ang tono ng boses ko. Ngumiti siya. Dahil iba po kayo, ma'am. Itinuturing niyo po ang mga empleyado bilang tao, hindi bilang kasangkapan. Isang magandang sagot. At muli, tama. Tumango ako. At si Miguel, bahagyang kumupas ang kanyang ngiti. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Sa tingin mo, anong klaseng tao siya? Tanong ko, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Mas matagal siyang natahimik kaysa dati. Sa tingin ko po, palaging nararamdaman ni Sir Miguel na nasa ilalim siya ng anino niyo, ma'am. Nagulat ako sa sagot na iyon. Hindi dahil mali, kundi dahil tapat. Masyadong tapat para sa isang assistant. Lumunok ako. Bakit mo nasabi iyan? Dahan-dahang huminga si Liza. Pasensya na po kung pangahas, ma'am, pero madalas ko po siyang nakikitang balisa, na parang isang taong gustong kilalanin pero hindi alam kung paano. Hindi ako sumagot dahil sa unang pagkakataon. Nakita ko si Miguel mula sa isang pananaw na hindi ko kailanman isinaalang-alang. Noong gabing iyon, pagkatapos bumalik ni Liza sa kanyang kwarto, umupo akong mag-isa sa sala. Binuksan ko ang aking cellphone. Binasa ulit ang mga mensahe ng pananakot na natanggap ko. Walang bagong mensahe. Walang karagdagang pahiwatig.
Ngunit may isang bagay na nagsimulang luminaw. Ang taong nananakot sa akin ay alam na alam kung kailan mananahimik. At ang taong pinakamatagal manahimik ay madalas ang pinakamaraming alam. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Habang dumadaan sa pasilyo, narinig ko ang marahan na mga yapak mula sa direksyon ng kwarto ni Liza. Bahagyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Sumisilip ang liwanag mula sa screen ng cellphone. Huminto ako. Hindi intensyon na sumilip. Hindi gustong maghinala. Ngunit napako ako sa narinig kong boses. Narinig kong binanggit ang pangalan ko. Kalma ka lang. Mahina ang boses. Halos pabulong. Hindi pa siya naghihinala. Hindi ako gumalaw, hindi huminga. Ilang segundo pagkatapos, tumigil ang boses. Sumara ang pinto ng kwarto. Lumayo ang mga yapak. Matagal akong nakatayo roon, hanggang sa manlamig ang aking mga paa. Baka nagkamali ako ng dinig. Baka masyado ng pagod ang isip ko. Baka nagsisimula na akong makakita ng mga anino sa mga lugar na walang laman. Ngunit noong gabing iyon, pagbalik ko sa kwarto at pagsara ng pinto, sumulat ako ng isang bagong pangungusap sa aking notebook. Hindi pangalan, hindi petsa. Isang maikling pangungusap lamang. Ang taong pinakamalapit ay madalas na nakatayo sa pinakaharap kapag tayo ay bumagsak. At sa unang pagkakataon mula noong madaling araw na iyon, hindi ako natulog na may pakiramdam ng kawalan. Natulog ako na may isang pakiramdam na mas mapanganib, pagbabantay. Noong umagang iyon, mas matagal akong tumayo sa harap ng salamin. Hindi para ayusin ang buhok o tiyakin na perpekto ang makeup, kundi para kilalanin ang mukha na nakatingin pabalik sa akin. May nagbago. Hindi dumami ang mga linya sa aking mukha, ngunit hindi na pareho ang tingin ng aking mga mata. Ang tingin na iyon ay mas matalas. Mas tahimik, para bang ang bahagi ng aking sarili na dating malambot ay natutong tumayo ng mag-isa. Hindi na ako naghihintay ng balita mula kay Miguel. Hindi tumatawag. Hindi nagpapadala ng mensahe. Hindi nagtatanong sa kahit kanino. Ang isang taong may intensyong umalis ay hindi babalik. Dahil lang tinawag, mag-isa akong pumasok sa opisina noong araw na iyon. Nagpaalam si Liza na mahuhuli. Dahil may aasikasuhin daw na mga dokumento. Isang makatwirang dahilan. Masyadong makatwiran para questionin. Sa elevator na dahan-dahang umaakyat, tinitingnan ko ang mga numerong umiilaw. Bawat palapag ay parang isang piraso ng buhay ko, na nilagpasan ng hindi talaga humihinto, hanggang sa bumukas ang pinto, sa pinakamataas na palapag. At muli akong pumasok sa mundo, na dati kong inakalang ganap kong pag-aari. Wala pang isang oras akong nakaupo sa aking upuan nang tumawag ang receptionist. Ma'am Angela, alanganin niyang sabi. May bisita po na nagpipilit na makipagkita sa inyo. Binanggit niya po ang pangalan ni Sir Miguel. Nanigas ang aking dibdib. Papasukin mo siya, sabi ko sa wakas. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng aking opisina at doon siya nakatayo, si Sofia. Hindi mukhang may kasalanan, hindi rin nag-aalinlangan. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit halatang mahal. Maayos ang kanyang buhok, kalmado ang mukha, at may bahagyang ngiti pa na para bang dumating para sa isang normal na appointment. Magandang umaga, Ma'am Angela. Magaan niyang bati. Salamat po. At tinanggap niyo ako. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi sumalubong, hindi pinaupo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Mahina akong sabi. Napatawa siya ng bahagya. Lakas ng loob o katangahan, siguro manipis lang ang pagkakaiba. Itinuro ko ang upuan sa harap niya. Umupo ka. Sabihin mo ang pakay mo. Umupo si Sofia ng kampante, nag-cross ng mga binti. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga kilos. Ang kumpiyansa ng isang taong pakiramdam ay nanalo na. Gusto ko lang pong linawin ng ilang bagay. Ang nangyari po sa amin ni Kuya Miguel ay hindi lang basta pagtataksil. Ito po ay isang pagpili. Ngumiti ako. Hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil sa pagkasuklam. Ninakaw mo ang buhay ko,
kalmado kong sabi. At tinatawag mo itong pagpili. Nagkibit balikat siya. Ang buhay ay hindi kailanman tunay na pag-aari ng sinuman, ma'am. Nagpapalit lang ito ng kamay. Madulas ang kanyang mga salita, sanay. Para bang matagal na niyang inihanda ang monologo na ito. Nasaan si Miguel? Tanong ko. Mas lumapad ang kanyang ngiti. Ligtas. At masaya. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa katahimikan na iyon, may napagtanto ako. Si Sofia ay hindi isang tanga. Ngunit hindi rin siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Masyado siyang mahilig magsalita. Masyadong gustong mapansin. Ang tunay na utak ay karaniwang pinipiling manahimik. Kung iyon lang ang pakay mo, sabi ko, pwede ka nang umalis. Tumayo siya. Inayos ang kanyang bag. Ay, may isa pa po. Lumapit siya ng bahagya. Ibinaba ang kanyang boses. May pinapasabi po si Kuya Miguel. Sabi niya, huwag ka nang maghanap. Dahil kahit anong gawin mo, huli na ang lahat. Tiningnan ko ang kanyang mga mata nang hindi kumukurap. Sabihin mo sa kanya. Mahina akong sagot. Hindi pa ako nagsisimula. Bahagyang nagbago ang mukha ni Sofia. Bahagya lang, ngunit sapat na para sa akin. Umalis siya nang walang sinasabi. Pagkasara ng pinto, umupo ako muli. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng pagnanasang may sirain. Ilang oras pagkatapos, tumawag ang aking abogado. Ma'am Angela. Sabi niya, nakatanggap po kami ng balita na inilipat na ni Sir Miguel ang kanyang tirahan at nag-file ng pagbabago sa status ng pagmamay-ari sa ilang mga ari-arian. Napapikit ako. Isa-isa nilang sinasara ang lahat ng puwang. Noong hapong iyon, umuwi ako ng may mabigat na mga hakbang. Sinalubong ako ng bahay ng isang nakakabinging katahimikan. Walang tunog, walang bakas ng ibang buhay maliban sa akin. Naghihintay si Liza sa sala. Ma'am, mabilis niyang sabi, okay lang po ba kayo? Tiningnan ko siya. Mukha siyang nag-aalala. Masyadong nag-aalala. Nakita ko si Sofia kanina. Sabi ko, nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap lang. Ngunit nakita ko ito. Ano pong sabi niya? Tanong niya. Sigurado siyang talo na ako. Sagot ko. Hinawakan ni Liza ang aking kamay. Hindi po kayo nag-iisa, ma'am. Nandito po ako. Tiningnan ko ang kanyang pagkakahawak. Mainit, nakakapanatag, at sandali. Halos naniwala ako. Noong gabing iyon, umupo akong mag-isa sa kwarto. Binuksan ko ang isang maliit na maleta sa aparador at sinimulang ilagay ang ilang mahahalagang dokumento. Hindi para tumakas, kundi para maghanda. May napagtanto ako, hindi lang nila gustong kunin ang yaman ko. Gusto nilang patigilin ako. Patigilin sa paghahanap, patigilin sa paglaban, patigilin sa pamumuhay. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Pinalaki ako, hindi para sumuko, kapag tinatalikuran ako ng mundo. Pinalaki ako para tumayo kapag nawala na ang lahat. Sa likod ng pinto, narinig ko ang mga yapak ni Liza na papalapit tapos huminto. Hindi siya kumatok. Hindi pumasok. Nakatayo lang doon ng matagal bago tuluyang umalis. Isinara ko ang maleta at sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang lahat, ngumiti ako ng bahagya. Dahil alam kong mula sa sandaling iyon, nagbago na ang laro. At hindi pa nila alam. Tumigil na ako sa pagiging biktima. Palagi akong naniniwala na ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi dumarating na may sigaw, kundi may pinakamalambing na bulong. Ang mga araw pagkatapos ng pagkikita namin ni Sofia ay parang isang makapal na hamog. Pumapasok pa rin ako sa opisina, pumipirma ng mga dokumento, at ngumingiti sa mga empleyado. Hindi dapat malaman ng mundo sa labas na ang may-ari nito ay natututong maglakad sa ibabaw ng mga guho ng sarili niyang buhay. Ngunit sa loob ng aking isip, isang tanong ang paulit-ulit. Sino ang nakakaalam ng lahat ng ito? Nang ganito kadetalye. Dahil ang ginawa ni Miguel ay hindi isang padalos-dalos na kilos. Lahat ay masyadong malinis, masyadong tumpak. Para bang may nagmapa ng buong buhay ko, ng aking mga gawi
ng aking mga kahinaan. At hindi maraming tao ang nakakakilala sa akin ng ganito kalalim. Si Liza ay lalong naging malapit sa akin. Mas maaga siyang dumarating. Mas gabi na umuuwi. Nagpapaalala siya sa aking schedule. Nag-aayos ng mga pagpupulong. At sinasala pa ang mga tawag ng may halos sobrang pag-iingat. Hindi niyo na po kailangang isipin ang mga hindi importante, ma'am, sabi niya isang hapon. Maganda pakinggan ang mga salitang iyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan. Sa pagkakataong ito, para itong isang bakod, nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay. Ang paraan ni Liza na laging alam kung sino ang tumatawag bago ko pa makita ang screen. Ang paraan niya ng pagdirekta sa usapan kapag nagsisimula ng magtanong ng malalim ang abogado. Ang paraan niyang laging nariyan kapag ako'y mahina. Ngunit bihirang makita kapag ako'y nag-iisa na bumubuo ng sariling plano. Hindi ako nag-aakusa. Nagmamasid lang ako. Isang gabi, nagkunwari akong nakatulog sa aking opisina sa bahay. Sinadya kong patayin ang kalahati ng ilaw. Narinig ko ang marahan na mga yapak na papalapit. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip si Liza. Ma'am? Mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot. Ilang segundo pagkatapos, isinara niyang muli ang pinto. Ngunit narinig ko ang isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone na parang pinipigilan. Para bang ayaw niyang marinig ng sino man, idinilat ko ang aking mga mata. Sumisikip ang aking dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kutob na nagsisimula ng magkaroon ng mukha. Kinabukasan, humingi ako ng access sa mga lumang archive ng kumpanya. Ang opisyal na dahilan, internal audit. Ang totoong dahilan, gusto kong makita kung sino-sino ang tumulong sa pag-aayos ng sistema ng pananalapi mula pa sa simula. Mas madalas lumitaw ang pangalan ni Liza kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang siya basta assistant, kasama siya sa pagbuo ng daloy ng pananalapi. Siya ang nag-aayos ng schedule ng pagpirma. Siya ang naging tulay sa pagitan ko at ng mga tagalabas kapag masyado akong abala. Oo, nandoon siya sa lahat ng dako. Napapikit ako ng matagal. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Liza. Dumating siya na may perpektong rekomendasyon. Maikling panayam. Maayos na mga sagot. Tingin na puno ng paggalang. Alam niya kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. At ang pinaka-naalala ko, lagi niyang sinasabi, "Nasa panig niyo po ako, ma'am." Iba na ang tunog ng mga salitang iyon ngayon. Noong hapong iyon, tinawag ko siya sa aking opisina. Liza, sabi ko habang isinasara ang folder sa harap ko. Kung isang araw ay bumagsak ako, sa tingin mo, sino ang pinakamakikinabang? Mukha siyang nagulat. Bakit niyo po naitanong iyan, ma'am? Sagutin mo lang. Sabi ko. Nag-isip siya sandali. Ang taong matagal nang nakakaramdam na talo. Masyadong tumpak ang sagot na iyon. At sa tingin mo, patuloy ko, naramdaman ni Miguel, natalo siya? Dahan-dahang tumango si Liza. Bilang isang lalaki, ang mapunta sa ilalim ng anino ng asawa ay hindi madali. Tiningnan ko siya ng matalim. Pinagtatanggol mo siya? Mabilis siyang umiling. Hindi po, ma'am. Sinusubukan ko lang pong umunawa. Umunawa. Isang salitang madalas gamitin ng mga taong gustong bigyang katwiran, ang isang bagay nang hindi ito inaamin. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat sa iyong katapatan. Ngumiti siya pabalik, ngunit ang ngiti niya sa pagkakataong ito ay tila matigas. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi agad. Matagal akong nakaupo sa kotse, tinitingnan ang gusali ng opisina mula sa malayo. Nakabukas pa rin ang ilaw sa isa sa mga palapag. Ang palapag kung saan naroon ang mesa ni Liza. Umakyat ako muli. Hindi binuksan ng ilaw. Naglakad ng dahan-dahan. At narinig ko siya. Ang boses ni Liza, na may kausap sa telepono. Sinabi ko na sa'yo, hindi pa siya nakakahalata. Mahina niyang sabi. Kalma ka lang. Lahat ay ayon pa rin sa plano. Malakas ang kabog ng aking puso. Ako ang may hawak ng lahat ng daan. Patuloy niya. Hindi siya kikilos.
nang hindi ko nalalaman. Dahan-dahan akong umatras. Nanginginig ang aking mga binti. Ngunit ang aking isip ay tila napakalinaw. Wala nang hamog. Wala nang pag-aalinlangan. Ngunit ang naramdaman ko ay hindi galit. Hindi rin pag-iyak. Ang lumitaw ay isang mapait na realisasyon. Ang pinakamalalim na pagtataksil ay hindi mula sa taong galit sa iyo, kundi mula sa taong pinahintulutan mong tumayo sa iyong likuran. Umuwi ako noong gabing iyon na may parehong mukha tulad ng dati. Binati ko si Liza ng may ngiti. Naghapunan ako tulad ng dati. Nagsalita ako tungkol sa mga simpleng bagay. Hindi niya alam na bawat salita niya ngayon ay iniipon ko, hindi pinaniniwalaan. Umupo ako sa kwarto. Hindi nanginginig ang aking kamay. Nang isulat ko ang isang pangalan na may makapal na guhit. Liza. Wala nang tandang pananong. Hindi pa ako kikilos. Hindi pa ngayon. Dahil alam kong ang mga taong tulad niya ay bumabagsak lamang kapag pakiramdam nila ay pinakaligtas sila. At noong gabing iyon, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Magkukunwari akong patuloy na nagtitiwala, mahina, at umaasa. Habang tahimik, nagsimula akong bumuo ng mga hakbang na hindi nila maririnig hanggang sa huli na ang lahat. Sa puntong iyon, sa wakas, ay naintindihan ko, hindi na ito tungkol sa pera, hindi tungkol kay Miguel, hindi tungkol kay Sofia. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol sa sarili kong buhay. At ang totoong laro ay nagsisimula pa lang. May mga sandali sa buhay kung kailan hindi na nagugulat ang isang tao sa katotohanan dahil matagal nang handa ang kanyang puso na tanggapin ito. Pinagdaanan ko ang mga sumunod na araw na may parehong mukha. Bahagyang ngiti, matatag na tono ng boses, sinusukat na mga hakbang. Walang anumang pagbabago na maaaring basahin bilang paghihinala. Kung pinagmamasdan ako ni Liza, makikita niya ang parehong Angela tulad ng dati. Isang babaeng pagod, nasaktan, at umaasa. At iyon nga ang nakikita niya. Sinadya kong bagalan ang aking mga kilos. Hinayaan si Liza na mag-ayos ng schedule. Hinayaan siyang mas maraming makipag-usap sa abogado. Hinayaan siyang salain ng impormasyong dumarating sa akin. Bawat harang na kanyang itinayo ay naging isang palatandaan. Natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang taong nakakaramdam ng kapangyarihan ay laging nag-iiwan ng siwang dahil sa sobrang kumpiyansa. At si Liza ay nagsimulang maging pabaya. Masyado siyang madalas na nawawala sa dahilan ng internal meeting. Masyadong mabilis niyang nalalaman kapag may natatanggap akong partikular na mensahe. Masyadong tumpak niyang dinidirekta ang usapan para hindi mapunta sa isang pangalan. Ang sarili niyang pangalan. Nagsimula akong magtala, hindi ng boses, hindi ng larawan, kundi ng mga pattern. Anong araw siya balisa? Anong oras siya madalas tumawag? Kailan siya pinakaprotektibo sa kanyang cellphone? Isang gabi, sinadya kong banggitin ang isang pangalan na hindi kailanman sangkot. Iniisip kong tawagan ang dati nating notaryo. Sabi ko ng kaswal, habang humihigop ng tsaa. Sandaling nanigas ang mukha ni Liza. Sino po? Yung dati? Mabilis niyang tanong. Hindi po ba't hindi na siya konektado? Tumango ako. Siguro nga. Sa tingin ko po, sayang lang sa oras iyan. Kinabukasan, ang notaryong iyon ang unang tumawag sa akin. Sabi niya, may nagbabala sa kanya na huwag makialam. May isang tao. Isinara ko ang telepono. Nang may malamig na mga kamay, wala nang puwang para itanggi. Noong gabing iyon, binuksan ko ang isang lumang folder sa aking backup na laptop. Isang folder na kahit si Liza ay hindi alam na umiiral. Nandoon ang mga lumang email, mga unang pag-uusap, mga draft ng kasunduan na hindi kailanman na ipadala. At sa gitna ng lahat, natagpuan ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Ang email ng rekomendasyon sa trabaho ni Liza. Ang nagpadala ay hindi isang consulting firm, tulad ng inaakala ko, kundi isang personal na address na pag-aari ni Miguel. Ang petsa ay bago pa man opisyal na mag-apply si Liza. Napatawa ako ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa wakas
ay naging buo ang lahat. Matagal na silang magkakilala. Sabay silang pumasok sa buhay ko. At ako mismo ang nagbukas ng pinto. Sumikip ang aking dibdib. Napapikit ako. Hinayaan ang damdaming iyon na dumating. Hindi galit. Hindi rin lungkot. Kundi isang malamig na pakiramdam ng katangahan. Naalala ko ang lahat ng sandali. Kung saan tumayo si Liza sa tabi ko, pinalalakas ako habang lumalayo si Miguel. Lahat ng salita ng simpatiya. Lahat ng hawak na parang ligtas. Iyon pala ay hindi empatiya, kundi paghahanda. Ang kasukdulan ay nangyari sa isang tila ordinaryong hapon. Nagkunwari akong natataranta. Sinadyang ihulog ang mga dokumento, sinadyang itaas ang tono ng boses. Masyado nang mabigat ang lahat ng ito. Sabi ko na nanginginig ang boses. Hindi ko na kaya. Agad na lumapit si Liza. Inabot ng kanyang kamay ang aking balikat. Ma'am, wag po kayong sumuko ngayon. Tiningnan ko siya na may basang mga mata. Pagod na ako. Siguro mas mabuting isuko ko na lang ang lahat. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ngumiti siya nang hindi sinusubukang itago ito. Isang maliit, manipis, at kontentong ngiti. Kung iyan po ang desisyon niyo, ma'am. Mahina niyang sabi. Tutulungan ko po kayo. Ang salitang tutulungan ay parang martilyo. Noong gabi, sinundan ko si Liza. Hindi halata, hindi malapit. Sapat na malayo para hindi makita. Sapat na malapit para hindi mawala sa paningin. Pumasok siya sa isang apartment sa isang sulok ng lungsod. Hindi marangya, hindi rin simple. Parang isang pansamantalang lugar. Isang lugar na hindi nagiiwan ng bakas. Naghintay ako sa kotse. At pagkatapos, lumabas si Miguel mula sa parehong pinto. Hindi gumuho ang mundo. Walang pagsabog ng emosyon. Ang mayroon lang ay isang mahabang katahimikan na tila napakapinal. Nagtawanan sila ng bahagya, nag-usap ng malapit na parang dalawang taong matagal nang nagbabahagi ng mga lihim. Yumuko ako. Huminga ng malalim. Kaya, ito pala ang tunay na mukha ng lahat ng ito. Hindi lang isang simpleng pangangaliwa. Hindi lang pagtataksil sa pananalapi. Ito ay isang kolaborasyon. Umuwi ako na tuwid ang ulo. Hindi umiiyak. Hindi nanginginig. Noong gabing iyon, umupo ako sa kwarto at nagsulat sa aking notebook sa huling pagkakataon. Wala nang listahan, wala nang mga palatandaan, isang pangungusap lamang. Dahan-dahan kong isinulat. Alam ko na. At kasabay ng huling tuldok na iyon, may nagbago sa akin. Hindi na ako naglalaro ng depensa. Hindi na ako naghihintay sa kanilang mga pagkakamali. Gagawa ako ng isang wakas na hindi nila inaasahan. Dahil kung inaakala nilang nilimas na nila ako hanggang sa maubos, nakalimutan nila ang isang pinakamahalagang bagay. Ako ang nagtayo ng lahat mula sa simula. At ang taong nagtatayo ay laging alam kung paano gibain ng tama. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kamalayan. At kapag ang isang tao ay tunay nang namulat, wala nang makakapigil sa kanya. May isang gabi sa buhay ng isang tao na hinding-hindi niya malilimutan. Hindi dahil sa kung anong nangyari, kundi dahil sa kung anong muntik nang mangyari. Noong gabing iyon, umuwi ako ng mas gabi kaysa karaniwan. Basa ang mga kalsada dahil sa ulan na bumuhos ng walang tunog. Ang mga ilaw ng syudad ay sumasalamin sa aspalto na parang mga anino ng nakaraan na ayaw umalis. Ipinarko ang kotse sa garahe na natili sa loob ng mas matagal kaysa sa nararapat. Nakatingin sa manibela na para bang makakapagbigay ito sa akin ng sagot. Alam ko na ang lahat, ngunit ang pag-alam sa katotohanan ay hindi agad-agad na nagpapalakas sa isang tao. Pagkasara ko ng pinto ng bahay, sinalakay ako ng kalupitan ng katahimikan. Walang tunog ng mga yapak, walang tunog ng ibang paghinga. Ang bahay na ito ay parang napakalaki para sa isang kaluluwa na katatapos lang pagtaksilan ng lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Inilapag ko ang aking bag sa sahig. Tinanggal ang sapatos kahit saan. Ang aking katawan ay gumagalaw ng walang direksyon, na para bang sumusunod lang sa dating gawi. Pumasok ako sa kwarto.
Umupo sa gilid ng kama, na dati naming pinagsasaluhan. Walang kasalanan ang kama, ngunit napakarami nitong itinatagong alaala. Napapikit ako. Sa unang pagkakataon, mula noong madaling araw na iyon, hinayaan kong tumulo ang mga luha. Hindi malakas, hindi humihikbi, dahan-dahan lang na dumadaloy na parang ulan, na sa wakas ay nakahanap ng lupa. Naramdaman kong tanga ako, hindi dahil naloko ako, kundi dahil hinayaan kong maitayo ang aking sarili sa ibabaw ng isang marupok na tiwala. Naalala ko ang mukha ni Liza, nang ngumiti siya ng may kasiyahan noong hapong iyon. Ang tingin ni Miguel, nang lumabas siya mula sa apartment, lahat ng iyon ay paulit-ulit sa aking isipan, na parang isang recording na sinadyang i-replay para saktan ako. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang pag-iisip na kinatakutan ko, paano kung tumigil na lang ako? Hindi tumigil sa paglaban, kundi tumigil sa pagiging anuman. Tumayo ako at naglakad papunta sa banyo. Tiningnan ang refleksyon ng aking mukha sa salamin. Namamagang mga mata, maputlang mukha. Ang babaeng dati kong kilala ay halos hindi na makita. Ano pa ang silbi ng lahat ng ito? Bulong ko sa sarili. Umupo ako sa sahig ng banyo. Ang likod ko ay nakasandal sa malamig na pader. Huminga ako ng malalim, tapos maikli, tapos malalim ulit. Sumisikip ang aking dibdib, na para bang ayaw pumasok ng hangin ng buo. Sa puntong iyon, talagang muntik na akong mawala. Hindi dahil nanalo sila, kundi dahil muntik na akong sumuko sa sarili kong pagod. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo roon hanggang sa basagi ng vibration ng cellphone ang katahimikan. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Kung matalino ka, tumigil ka na ngayon. Hindi ka mananalo. Matagal kong tiningnan ng screen. Napakatagal. Pagkatapos ay napatawa ako. Mahina. Basag. Hindi dahil nakakatawa ang mensahe, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko. Kung sinusubukan pa rin nila akong patigilin, ibig sabihin hindi pa ako talo. Dahan-dahan akong tumayo, hinilamusan ang aking mukha, tiningnan muli ang salamin. At doon, may nakita akong kakaiba. Hindi kalungkutan, hindi galit, kundi katatagan. Bumalik ako sa kwarto, binuksan ang maliit na maleta, na ilang araw na ang nakalipas ay kalahati kong pinuno. Sa pagkakataong ito, may idinagdag akong iba. Binuksan ko ang laptop, binuksan ang mga lumang file, at sinimulang ayusin muli ang lahat. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawang iniwan, kundi bilang lehitimong may-ari ng buhay. Nababawiin ko. Kalmado akong nagtala kung ano ang kinuha nila, paano nila ito kinuha, at ang pinakamahalaga, anong pagkakamali ang ginawa nila dahil sa sobrang kumpiyansa. Bawat taong nakakaramdam na nanalo nang maaga ay laging nagiging pabaya sa isang maliit na bagay. At alam na alam ko kung nasaan ang siwang na iyon. Lumipas ang mga oras nang hindi namamalayan. Sa labas, tumigil ang ulan. Malapit ng mag-umaga. Isinara ko ang laptop at sumandal sa upuan. Nandoon pa rin ang pagod. Nananatili pa rin ang sakit. Ngunit ngayon, hindi na ito ang naghahari. Kinuha ko ang lumang notebook, binuksan ang huling pahina. Wala nang mga pangungusap. Wala nang pagbubuhos ng damdamin. Isang desisyon lang ang isinulat ko. Sa malalaking titik. Hindi ako mawawala. Ang gabing iyon ang pinakamababang punto ko. Ang lugar kung saan muntik na akong sumuko. Muntik nang maglaho. At dahil doon, ito ang naging pinakamatibay kong pundasyon. Dahil ang isang taong nakakita na sa ilalim ng bangin at piniling umakyat ay hindi na kailanman matatakot sa taas. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa mga luha. Ito ay tungkol sa muling pagsilang. At nang sa wakas ay sumikat ang araw sa likod ng bintana ng kwartong iyon, isang bagay ang tiyak kong alam. Ang dating Angela ay gumuho na. At ang babaeng bumangon mula sa mga guho ay hinding-hindi na nila makokontrol. May isang kalamangan na laging taglay ng mga taong itinuturing na talunan. Hindi na sila binabantayan. Iyon ang ginawa ko.
Bumalik ako sa pagiging Angela, na mukhang pagod, pumapasok sa opisina, na may maputlang mukha. Umuuwi ng maaga. Hinahayaan si Liza na mag-ayos ng maraming bagay. Para bang tuluyan ko nang isinuko ang kontrol. Bawat daing ko ngayon ay parang pag-amin ng pagkatalo. At iyon ang nagpaluwag sa kanilang pagbabantay. Lalong naging kumpiyansa si Liza. Nagsimula siyang magsalita ng mas marami. Magbigay ng payo ng hindi hinihingi. Minsan pa nga'y gumagawa ng desisyon sa ngalan ko. Hindi na siya nag-iingat. Samantala, kumikilos ako sa isang antas na hindi nila kayang abutin. Kinausap ko ang mga dati kong kasamahan, hindi ang mga nakatala sa opisyal na istruktura, kundi ang mga nakatrabaho ko noong nagsisimula pa lang ako. Mga taong nakakakilala sa akin, bago pa man tumayo, nang marangya ang lahat ng ito. Pinuntahan ko sila isa-isa. Walang schedule, walang saksi, walang digital na bakas. Sa isang maliit na bahay sa Quezon City, nakipagkita ako kay Arturo, isang dating consultant ng sistema, na tinulungan kong makabangon mula sa pagkalugi. Naitago mo pa ba lahat ng lumang tala? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi ko kailanman itinatapon ang aking binuo. Nakipagkita rin ako kay attorney, Corazon, ang notaryo na ginamit ko bago pa man nakialam si Miguel. Sigurado po ba kayong gusto ninyong buksan muli ito? Maingat niyang tanong. Tumango ako. Hindi ako naghahanap ng ganti. Gusto ko lang ng katotohanan. Naintindihan niya ang pagkakaiba. Ang mga gabi ko ngayon ay puno ng mga tahimik na pagpupulong. Muli kong itinala ang bawat daloy. Muling binuo ang kronolohiya. Walang emosyon doon. Lohika lamang. Natagpuan ko ang isang malaking pagkakamali na ginawa nila. Masyado silang nakatuon sa mabilis na paglimas ng mga ari-arian. Kaya nakalimutan nilang burahin ang isang lumang daanan. Isang daanan na hindi na aktibo. Ngunit nagtatago pa rin ng kasaysayan na maaaring buksan gamit ang tamang susi. Ang susing iyon ay nasa akin pa rin. Sa bahay. Patuloy akong gumanap. Hindi ko na kaya, sabi ko kay Liza. Isang hapon. Masyadong komplikado ang lahat ng ito. Tinapik niya ang aking balikat. Matagal na po kayong lumalaban, ma'am. Puno ng kasiyahan ang tono ng kanyang boses, na akala niya'y nakatago. Sinadya ko pang banggitin ang isang peking plano. Baka ibenta ko na lang ang natitirang maliliit na shares, sabi ko. Tapos, aalis muna ako. Matagal akong tiningnan ni Liza. Pagkatapos ay ngumiti. Magandang desisyon po iyan, ma'am. Kinabukasan, nakatanggap ako ng parehong mensahe ng pananakot tulad ng dati. Ang bilis mo namang sumuko. Hindi ako sumagot. Dahil alam kong naghahanda sila para salubungin ang kanilang peking tagumpay. Araw-araw, naiipon ang ebidensya. Walang malaki. Walang dramatiko. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang larawan na hindi matututulan. Ang daloy ng pondo, ang akses sa sistema, ang oras ng pagpapatupad, at isang pangalan na laging lumilitaw sa gitna ng lahat. Liza. Matagal kong tiningnan ang mga dokumento. Walang galit, walang puot, kalinawan lamang. Isang gabi, nakaupo ako sa sala. Tinitingnan ang bahay na halos walang laman na. Napagtanto kong hindi ako naghahanda ng isang malupit na ganti. Naghahanda ako para sa isang pag-uwi. Pag-uwi sa aking sarili. Sumulat ako ng isang huling mensahe sa aking notebook at pinunit ang pahinang iyon. Wala nang kailangang itala. Lahat ay nakatago na ng maayos. Hindi sa papel, kundi sa aking isipan. Bukas ang araw na magbabago sa lahat. Ngunit noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagtataksil, hindi ako na naginip tungkol kay Miguel. Hindi tungkol kay Sofia. Hindi tungkol kay Liza. Napanaginipan ko ang aking sarili na nakatayo ng tuwid. Walang pasanin. Walang pagsisisi dahil sa sobrang pagtitiwala. At nang magising ako kinaumagahan, isang bagay ang malinaw. Ang pinakamagandang plano ay hindi ang pinakakomplikado, kundi ang hindi kailanman namamalayan ng kalaban, na sila pala ay naglalakad patungo sa sarili nilang katapusan. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa paghihiganti,
Ito ay tungkol sa pasensya. At ang pasensya, kapag sinalubong ng katotohanan, ay laging nananalo. Dumating ang araw na iyon, nang walang ingay, walang ulan, walang masamang kutob. Ordinaryo lang ang umaga. At dahil doon, ito ay perpekto. Gumising ako ng maaga. Nagsusuot ng simpleng damit na may neutral na kulay. Walang sobrang make-up. Walang alahas. Ayokong magmukhang isang babaeng handang manalo. Gusto kong magmukhang isang taong sa wakas ay nakipagpayapa na sa kanyang sarili. Sa mesa, magkaharap kami ni Liza. Mukha siyang relax. Mas relax pa kaysa karaniwan. Marahil dahil sa isip niya, tapos na ang lahat. Ipinagtimpla niya ako ng kape, ngumiti ng bahagya, at sinabing, "Mukhang masariwa po kayo ngayon, ma'am." Sinuklian ko ang ngiti na iyon. Nakatulog ako ng mahimbing. At hindi iyon kasinungalingan. Sabay kaming pumasok sa opisina. Sa buong biyahe, nagsalita si Liza tungkol sa mga plano sa hinaharap, tungkol sa posibleng paglipat ng dibisyon, tungkol sa bagong buhay. Hindi niya namamalayan na bawat salita niya ngayon ay parang isang hindi kinakailangang pag-amin. Pagdating sa opisina, ipinatawag ko ang lahat ng partidong kasangkot sa proseso ng legal at internal audit. Ang opisyal na dahilan ay simple. Huling ebalwasyon, bago ang isang malaking desisyon. Nakaupo si Liza sa tabi ko. Gaya ng dati, ang posisyon na matagal na niyang ninanamnam. Tumayo ako. Tiningnan isa-isa ang mga mukha sa silid. Mga mukha na hindi alam na ang araw na ito ay hindi tungkol sa mga ulat, kundi tungkol sa katotohanan. Gusto kong magpasalamat. Kalmado kong sinabi. Dahil sa pinakamadilim na panahon ng aking buhay, natutunan ko ang isang bagay na hindi itinuturo sa mga boardroom. Natutunan kong ang tiwala ay hindi kahinaan. Patuloy ko. Ngunit ito ay nagiging mapanganib kapag ibinibigay ng walang hangganan. Nagbigay ako ng maliit na senyas. Tumayo si Arturo at binuksan ang screen. Nagsimulang lumabas ang mga datos. Hindi sa tonong nag-aakusa. Hindi sa mataas na boses. Mga katotohanan lamang. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga access log. Mga pattern ng transaksyon. Dahan-dahang nagbago ang mukha ni Liza. Lumingon ako sa kanya. "Liza, mahina kong sabi. Lagi mong sinasabi na nasa panig kita." At totoo iyon. Lumunok siya. Dahil napakalapit mong nakatayo, kaya alam na alam mo kung kailan ako hindi nakatingin sa likod. Nagyelo ang silid. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanuro. Binanggit ko lang isa-isa ang mga ginawa niya, nang may kahinahunan, nang may emosyonal na distansya, na hindi nagbigay sa kanya ng puwang para gumanap. Nang lumitaw ang pangalan ni Miguel sa screen, ilan ang napasinghap. Nang ipaliwanag ang koneksyon ni Sofia, wala nang nagulat. Ngunit nang lahat ng iyon ay humantong sa isang buhol na nagngangalang Liza. Ang katahimikan ay naging isang bigat. "Hindi kita idedemanda ng may galit," sabi ko. "Idedemanda kita gamit ang katotohanan." Tumayo si Liza. Nanginginig ang mga kamay. "Hindi niyo po naiintindihan, ma'am." Basag ang kanyang boses. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Masyadong matagal na. Pumasok ang mga security. Nagtala ang abogado. Ang proseso ay nagpatuloy ng walang drama. Hindi ako tiningnan ni Liza habang inilalabas siya. Marahil dahil sa wakas ay napagtanto niyang ang kapangyarihang inakala niyang taglay ay anino lamang ng aking pasensya. Si Miguel ay hinarap sa parehong legal na paraan. Walang pagkikita, walang emosyonal na pamamaalam. Ang aming relasyon ay nagtapos hindi sa iyak, kundi sa mga legal at tahimik na dokumento. Si Sofia, nawala na lang siya sa kwento nang hindi na kailangang banggitin pa. Ilang buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa parehong gusali. Ngunit iba na ang kapaligiran. Mas magaan, mas tapat. Ang kumpanya ay hindi bumalik sa dati. Lumago ito. At naging isang bagong bagay. At ako rin. Hindi na ako nagtatrabaho para patunayan ang anuman. Hindi sa mundo, hindi sa nakaraan. Nagtatrabaho ako dahil kaya ko. Dahil pinili ko.
Isang hapon, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng bintana. Binuksan ko ang isang drawer at natagpuan ang lumang notebook na iyon. Binuksan ko ito. Binasa ang unang pahina tungkol sa madaling araw. Sa katok sa pinto. Sa pagguho ng buhay. Ngumiti ako. Hindi dahil masaya ang lahat ng iyon, kundi dahil alam kong nakaligtas ako. Isinara ko ang libro at ibinalik ito. Hindi para basahin muli, kundi bilang paalala na minsan akong bumagsak, na minsan akong muntik nang mawala, at na pinili kong bumangon ng mag-isa. Ang pangalan ko ay Angela, at hindi ito isang kuwento tungkol sa pagtataksil. Ito ay isang kuwento tungkol sa isang babaeng minaliit. Dahil sa sobrang pagtitiwala, nakalimutan nila ang isang bagay. Ang babaeng nagtayo ng kanyang buhay mula sa wala ay hinding-hindi mauubusan ng paraan para magsimulang muli.